Arnold Clavio nang gagalaiti sa in-expose ni Mayor Vico Sotto? Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. So grabe talaga mga kaparokya yung pasabog or yung revelation ni Mayor Vico about sa mga sikat na broadcaster na tila ayon kay Mayor Vico ay lumabag sa Code of Ethics ng mga journalist. Alam niyo mga kaparokya, napaka-imposible talaga na hindi nila alam yung paninita ni Mayor Vico sa pinapagawa ng mga diskaya, which is kung hindi kulang sa permit ay wala talagang permit. So doon pa lang mga kaparokya ay red flag na yon. Tapos sasabihin na pinifeature because of a lifestyle story or inspirational story. Actually, 1 year ago at 11 months yung pagitan nung nag-set ng interview si Julius Babaw sa mga diskaya. In fact, nag-viral pa nga yung paninita ni Mayor Vico sa pinapagawang building na yon, and yet very vocal naman po si Mayor Vico noon pa man about sa atraso ng pamilya Diskaya sa buwis na sa nasabing lungsod or sa lungsod Pasig, even sa nasyonal. At napaka-imposible din talaga na hindi alam ni Corina Sanchez yung expose ni Mayor Vico about sa St. Gerard na nag-joint venture bilang financier ng Miro para sa halalan last election. Hindi pwedeng hindi nila alam yun mga kaparokya kasi nag-viral yun. Kaya di din talaga mawawala sa isip ng mga tao, hindi nagkabayaran. At kung meron man mga kaparokya alam si Mayor Vico Sotto at feeling nila natatapakan ang ego nila or mapanirang puri ang ginawa ni Mayor Vico, ay mag-file po sila ng kaso. Idemanda po nila para magkalabasan ng baho. Knowing naman na hindi maglalabas ng pahayag si Mayor Vico nang walang pinagbabasihan or walang hinahawakang ebidensya. Pero tingin ko mga kaparokya, hindi magdidemanda yan. Alam niyo kung bakit? Kasi lalabas ang katotohanan. Lalo na si Corina Sanchez na parang nananakot pa. Anyways, nakakatawa din itong si Arnold Clavio, nakisawsaw pa sa issue. Palibasa baka isa din sa bayaran. Anyway, bago natin pag-usapan yung pakikisawsaw ni Arn ay kung bago lang kayo sa aking channel, makaaring pakisubscribe po ang aking YouTube channel, pakilike na rin po at ishare nyo na rin po para mas dumami po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparoket. Maraming salamat din po sa mga OFW na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng munti po nating channel. Again, sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun yung mga parokya, tila bumabanat si Arn or si Arnold Clavio sa binunyag ni Mayor Vico Sotto patungkol sa post nito sa kanyang social media account na kung saan parang may pagpaparatang na binayaran daw di umano ng diskaya ang kapwa journalist nito na sina Corina Sanchez at Julius Babaw, na kung titingnan talaga mga kaparokya yung interview ay parang pinopromote ng mga ito ang mag-asawa dahil sa pagpasok ng mga ito sa politika. Ayon sa comment ni Arnold Clavio, Mayor, kung meron kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez na nagpabayad sa mag-asawang diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kung di ka sigurado sa 10 milyong piso, magkano ba? Or meron ba? Dahil sabi mo, alam nyo na, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang pinaka-irresponsableng pahayag na ito. Kung gusto kong malaman, tulungan mo kami. Huwag kang magtatago sa mga pasaring, parinig o haka-haka dahil sa industriya namin, mahalaga ang termino verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdadaanan ng isang balita bago ito umere. Sa amin, sa GMA Network at Super Radio DCWB, sinasala ang bawat panayam at kinakailangan ng may approval ng news manager. Ang akusasyong ito laban kina Babaw at Sanchez ay tila hindi makatarungan, hindi lamang sa dalawa kundi sa buong industriya. Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Sotto, kundi ang maproteksyonan ang buong industriya ng pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Naharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Nandiyan ang social media na pilit sinisiraan ang mga mainstream media at mas pinapaniwalaan pa ng marami.
Well, in fairness naman po mga kaparokya kay Arnold Clavio, normal lang na yan ang maging opinion niya dahil kabaro niya ang involved. Pero sana hindi na siya nagsabi ng di maganda about Mayor Vico Sotto na kesyo. Sabi nito na wag na daw makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil sa sariling interest sa politika. At marami pang iba na sobrang ikinadisappoint ko kay Arnold Clavio. Anyways, alam ni Mayor Vico Sotto ang ginagawa niya kaya di niya kailangan ng isang advice galing sa wala ding kredibilidad na news anchor. May issue ka din kaya wag kang makisawsaw dahil baka bumalik sa'yo yan. Well, kung may pinoprotectionan kayo which is ang kredibilidad nyo bilang mamahayag, ganun din po si Mayor Vico Sotto bilang isang politiko, pinoprotectionan nito ang kanyang constituent at ang mga tao sa bansa bilang isang public servant. Huwag masyadong mag-react kung hindi naman ikaw ang pinaparatangan. And yet, kung may alam si Mayor Vico Sotto at may ebidensya siya sa tila paratang niya sa mga journalist na nag-interview sa mag-asawang Diskaya, ay sa korte niya na lang yan ipapaliwanag. Di ba nga may korte, magdemanda sila against Mayor Vico Sotto. Tunayan din nila na malinis sila yung tipong hindi totoo ang paratang ng butihing mayor. Ako, naniniwala ako na hindi maglalabas ng ganyang pahayag si Mayor Vico kasi siya yung tipo na hindi basta-basta sisirain ang kanyang reputasyon para lang sa bagay na pwede niyang ikasira. Sakit sa ulo kalabanin si Mayor Vico Sotto dahil pati isip mo sisirain. The mere fact na nagsabi si Mayor Vico Sotto na magbabayad ang mga taong may kautangan sa lungsod ng Pasig, ipaparamdam nito hanggang sa kaisipan nito ang bangis ng isang Mayor Vico Sotto. Mali lang mga kaparokya sina Julius Babo at Corina Sanchez, hindi muna nag-research o alam talaga nila ang issue nito pero naging pipi, bingi at bulag sila. Kaya ikaw, Igan, huwag ka nang makisawsaw pa baka bumalik sa'yo ang mga sinabi mo. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, #protect Mayor Vico Sotto. So mag-ingat po tayo, thank you and God bless.